Hindi po ba nakakatakot ito na maging kultura natin to use and throw? Use and throw. Nakakatakot na baka ang ating paggamit ay ganyan din na magiging trato natin sa ating kapwa. Kung may boyfriend ka, use and throw. Meron kang girlfriend, use and throw. Asawa mo, use and throw. Kaibigan mo, use and throw. Teacher mo, pagkatapos na ng klase, use and throw. Empleyado mo, wala nang silbi, use and throw. Hindi po ganyan ang ugali ng Diyos. Tandaan niyo po, ang tao may tendency, pag wala ng silbi, pag hindi na nakakatulong, tatapon na lang, kakalimutan na lang. Pero malayong malayo ang ugali ng Diyos. God does not use and throw. God loves and saves. Nagmamahal, nagliligtas. At yan ang sinasabi po sa atin ng mabuting balita. For God so loved the world, He sent His only Son to save us from our sins. Tingnan niyo po, dahil sa pagmamahal ng Diyos, nililigtas niya hindi lang ang tao, kung hindi ang buong mundo. Tandaan niyo po, tatlo ang kalaban natin, tayo mga nananampalataya. Una ang demonyo, pangalawa ang laman, pangatlo ang mundo. These are our three enemies. The devil, the flesh, and the world. Hindi po ba nakakamangha ito? Nakakabilib ito? Even if the world is an enemy of God, because the world has become corrupt, God tries to save the world. Hindi lang ang tao ang minamahal ng Diyos, kung hindi ang buong mundo, dahil ang mundo ay gawa din ng Diyos. At ano po ang paraan para maligtas ang tao at ang mundo? Sabi po ng ating Panginoon, kung maniniwala lang tayo. For anyone who believes in Him may not die, may not perish, but have eternal life. Gusto mong labanan po natin ang pag-uugali na nangyayari ngayon sa mundo. Our world uses people, and after using them, they will throw them away. Please, do not use people. Do not use the world. But love people and use things. Remember that. Love people and use things. At kahit na pagkatapos mong ginamit, mahalin mo. Pag nagmamahal ka, hindi naman kailangan perpekto ang iyong minamahal. Amen? Paano ba kayo nagmamahal? Sino bang iyong mga minamahal? Dahil ba may pakinabang ka sa Kanya? Diyan mo lang iniingatan? Diyan mo lang pinapahalagahan? Hindi yan ang pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po that God loves even the imperfect, and that is the perfect love. Mahalin kahit na yung mga may sira. Mahalin kahit na yung mga walang silbi. Mahalin kahit na yung mga taong nakasakit sa iyo. Because when you love what is broken, then you fix what is broken. Isa lang pong makakapagpabuti sa isang taong nasira sa pagkakasala. Ano po? Ito po ay ang pagmamahal. When you love, the imperfect becomes perfect. When you love, the sick becomes healed. When you love, the broken becomes whole. Na ay nananalig, nagmamahal sa Kanya. Naway, ang ating ding pagmamahal at awa, mag-umapaw din ang iyong awa at pagmamahal sa iba. Kahit na nasaktan ka nila, kahit na iniwanan ka nila, kahit na naging napakasama nila sa iyo, tayo ay inaanyayahan na matuwa at magalak. Bakit? Dahil ang Diyos umaapaw sobra-sobra Kanyang awa, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang kabutihan. Kaya mga kapatid, palitan mo ang iyong simangot sa ngiti at tuwa. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos dahil ikaw man ay madapa, ikaw man ay masaktan, hindi siya titigil sa pagtulong sa iyo.